mga boss, may gagawin tayong sinon. Sinon daw ang tatak nito, buksan muna natin. Buksan natin. So ito yung pinaka ano niya. Ito yung pinaka tsura niya. Ganda ganda po. Yan, yung gagawin natin. Sinon Pro. Ano ba model nito? Wala. So, tingnan natin muna yung loob kung anong sitwasyon ito. Kung anong nangyari dyan sa loob. Mga boss, nabuksan na natin. Ito pala yung laman ng ano. Napansin ko dito, loaded na yung capacitor. Ngayon, nakausap ko yung may-ari. Ito, actually, dapat ang gagawin natin ngayon ay yung Sakura 739. Kaya lang hindi ko makontak yung may-ari. Wala akong contact info. So, ito na lang muna. Paano ba to? Testing muna natin. Sira na rin pala yung mga speaker terminal, oh. Sunog na rin pala mga boss, oh. Ayan, dito. Pupulbos na yung ano. So try muna natin i-power on. May ilaw. Kaya lang yung display niya wala na. Mic volume, USB. Yung mga button switch niya ayaw na rin mag-function. Yun ang sinasabi ng may-ari. Ay, yung dito gumagana pa. Yung selector naman para sa ano, gumagana pa. Itong ano naman, sabi niya hindi na daw gumagana, sira na nga. Ayan. Tapos itong ano, anti-feedback. May anti-feedback siya na pictures, oh. So sira na nga, auxiliary lang. Try natin ano kasi gumagana naman yung relay mga boss pag pinatay natin o pag ino natin. Tingnan natin yung relay. Yan. Yung isa hindi gumagana. Sige nga, lipat-lipat nga natin. Ayun. Ayun, gumagana naman pala. Okay. So kabit tayo ng speaker at saka jack, audio input. Tayo natin lagyan ng audio input. So auxiliary muna tayo mga boss. Auxiliary lang muna tayo. Then speaker, asan ba? Yun lang kasi yung naka-switch. Ay. Masikip. Baka may bara. So kabit tayo ng speaker. L out. So itong mga ano mukhang deform na rin eh. Itong mga speaker terminal nya. Need na rin nagpalitan ng bago para ano nasa condition siya ano, kasi na pa yung isa pang speaker na. Nagkabit muna tayo dito sa ano wala nga sounds, walang audio. Pero pag tinap naman natin tong ano, so may problema. Okay yung ano, okay yung amplifier section kasi pag nagtap kayo ng audio dito, mapapansin nyo nag-aaming ano sa volume yan. So paano to? Audio trace tayo, baliktarin natin yung ano, tanggalin muna natin to. Baliktarin natin yung pinaka ano niya. Saan na ba dumaan yung ano ito?
Ito yung pinaka selector niya dito. Dito yung selector niya. Babasahin natin dito yung data. L, F, R, A, G, yan. Input ata to yung mga boss eh. Para sa ano. Yan. Wala naman siyang ano eh. Dito naman sa kabila. Walang nakalagay na ano. Linisan natin muna ng gas. Hindi natin makita yung pyesa o yung number dyan, yung data. Kailangan natin yung data na yun para makapagtusok-tusok tayo ng ano, pang audio. Kung saan yung input ng ano. Pero nasa na nga ba yung gas ko? Ito yung ano, lilinisan. Hindi maabot lang. Ayan, may nakalagay A, B, U, L. So wala dito yung ano. Wala dito, andito yung para sa audio niya ata. Wala dito sa kabila. Medyo masalimuot to mga boss ah. So isa-isahin natin. Kailangan kasi sigurong kalasin ko. So check muna natin dun sa volume kung may audio na dumadaloy. Yan. Kuha tayo ng audio tracer. Hala. Saan na ba yung pang audio trace ko? Yan. Okay. Gamit tayo ng pang audio trace. Tapos itong negative ng ano, doon nyo sa ano. Terminal. Wala. So walang nakarating na audio dito sa volume. Try natin dito sa ano. Yan. Dito tayo mag-inject. Dito muna tayo sa ano. Okay. So ito natin, baka copyright na to. Okay. Meron siyang audio. Ayan. Tapos dito sa ano, ay hindi niya pala kita no. Dito sa yan. RL walang lumalabas dito sa selector ay nadukot ko yung ano. So punta tayo dito sa FRLL. So walang audio na lumalabas mga boss. So dapat sa labas itong ano, palabas itong input selector, meron tayong makuha ang audio dyan kasi ito yung ano, multiplexer. Walang lumalabas na audio dito. Papunta na dito. So ang mangyari dyan, dadaan yung audio sa input selector o itong ano, multiplexer IC. Ano ba to? 4052BE. Tapos pupunta na siya doon sa harapan. So dapat may makuha tayo dito at least kahit alin dyan sa RL na yan at saka sa FR na yan. May makuha tayong audio dyan. Kasi yung isa dito, yung dalawa dyan parang ano ata eh, papunta na ng amplifier. Ito, so tapos yung isa naman ay input. Iti-trace natin yan mga boss. Bubuksan natin tong ano, bubuksan natin tong board. Dahil hindi talaga ako sanay mag-ano, hindi ako mapakali pag ano, pag madumi yung ano, kailangan linisan ko muna to. Ayan oh. Sobrang dumi na kasi mga boss. At itong ano, papalitan ko lang siguro kasi masikip na din yung mga ano niya, pinagkakalawang. Natanggal na nga yung dito oh. Ayan, tingnan nyo, sobrang dumi ng ano nyo. Yan. Tapos tingnan nyo na may tsura ng blower. Yan. Yan. Siguro ano, linisan na lang natin lahat para ano, para masabay na kung ano man. Okay mga boss. Yung mga piyesa pala niya maliliit lang din oh. Hugasan ko siguro muna to kasi hindi talaga ako mapakali pag ano eh,
pag ganitong madumi. Mga boss, so ito na, nabuksan na natin yung front panel. Ito yung mga potentiometer niya. At malamang sa malamang wala ko lahat nito. I-check ko na lang sa online kung ano, ma-order tayo. Tapos hindi rin naman to mahuhugasan ngayon kasi naulan eh. Naulan yung ano, tingnan nyo. Maulan, baka bukas pa to. So anong gagawin ko dito? Kakalasin ko na muna lahat ng potentiometer kasi 50k naman lahat yan. Tanggalin ko na muna to. Para to sa mga ilaw doon sa ano. Yan. Para makalas na yung board. Ito yung pinaka board niya. Tapos yung sa Bluetooth, tatanggalin na natin yung wiring. Yan. Tapos itong ano, ito gumagana. Yung sa AB, selector. Tapos itong ano, ayaw na mag-function. Papalitan na lang natin yan. Pero ano lang ata yung ano dyan eh. I-double check pa pala natin tong board ng ano kasi walang display bago natin magpalit ng switch. Kasi kung wala nang display, siguro ano, ku-convert na lang natin ng Bluetooth kasi gusto ng may-ari may Bluetooth. Actually may Bluetooth din naman to, ayan yo. Okay, update ko na lang kayo mga boss sa susunod na ano. For the meantime, itatabi ko muna to kasi tapos naman siya maano. Ito na yung ano niya. Kinalas ko mga boss at ito nga, dapat nga talagang kalasin para malinis natin ang uso. Tingnan nyo naman yung sapan lang oh. Halos hirap na siguro itong umikot sa dami ng ano eh. Parang akala mo ano lang eh, motherboard ng anong tawag yun, yung CPU ng PC. Yan sa loob ng ano, nasa gitna yan dito. So nakalas na natin. At yung mga potentiometer ando na rin, wala na para malinis din natin yan, mabawasan yung dumi. Medyo uminit na ngayon. Ano ba, tingnan nga natin. Yung maganda na yung panahon. So tatansyahin ko pa. Kung hindi ganang uminit, wag muna kasi mahirap naman maglaban ng board na na hindi matuyo agad. Pag inabutan ng umaga yan, kalawang talaga abutan yan. Yan mga boss ang ano, yan boss, mga boss ang sekreto kung bakit naghuhugas tayo ng board, nagbabasa, naglalaba, hindi naman kinakalawang kasi naglalaba tayo ng board kapag ano, kapag maganda ang panahon na alam natin na matutuyo agad. Pag ang board kasi nilaban mo tapos within 24 hours hindi na natuyo, yari yan, kalawang talaga yan. Yan ang legit na kinakalawang. Tapos napatuyo ko rin, tingnan nyo yung nangyari sa blower. Yan, malinis na. Yan. Ito naman yung board nya, yung sobrang dumi. Wala na. Kaya lang nung nalinis na, dahil na-stackan siya ng dumi, nagkaroon ng mga kuro kalawang. Yan. Need na nating palitan yan. Ito, yan. Pati yung jumper na may kalawang. Pati ito, palitan na lang natin yan. Yan, puro 1/4, 1/8. 1/8 pala yung gamit dito ng resistor. Ayan po. May mga jumper na kinalawang, ayan. So palitan na lang natin yan. Dito naman sa labas wala namang nadali dyan na pyesa. Dito naman sa ano, maganda rin. Malikabok lang talaga nung ano, nung nilinis natin, ayan, kita na. Ito naman yung heatsink nya. Ito mga pads naman, i-double check ko pa yan. Lilinisan ko din. Saka natin yan ano, tawag dito. Ikakabit kong uubra pa. Yung fuse malinis na, kitang-kita na natin yung fuse. Ayan. Yung capacitor hindi na natin ibabalik yung bloated kasi kinalas na natin, palitan na natin ng ano, ng tawag dito ng bago. Sabi kasi ng may-ari, ako ng bala dito kung ano daw yung ano, kung ano yung ikakaganda ng amplifier niya, okay lang. Go. Okay mga boss, so kapirasong resistor lang naman ito, binalik natin kasi ayos pa naman ito, binalik natin. Yung base resistor lang ang napalitan natin dito. Actually ang may damage dyan na base resistor ay ano lang, 6 lang. 8 yung transistor nito. Di 8 din yung base resistor. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan o, 5, 6, 7, 8. Tapos yung iba mga jumper dito na kalawang na katulad nito. Pinalitan na rin natin. Ayan pati itong ano, yung dalawa dito na kinalawang na rin. Ito yun o. Yung mga pinagputulan, kunti lang. Tapos ibabalik na muna natin dito
kakabit na tayo ng capacitor. Yung ano pala dito, sumasablay na rin yung terminal. Tsaka yung nahugot kanina na ano, papalitan natin yan. Balik natin, then tawag dito, magto-troubleshoot na tayo dito kung bakit walang output. Kanina habang ginagawa ko, pinag-aralan ko na kung saan ang output ng ano, output ng itong multiplexer. So ito yung ano niya, ito yan, tapos papunta yan dito. So itong dalawang to yung output na multiplexer. So tingnan natin kung bakit hindi siya nagpa-function o wala tayong masukat dito. Ito yan, ito yung RL na yan, yan. Tapos wala naman ditong ano eh, saan ba ang command nito ng output na to, ABC. So may command yan dapat dito eh, AG, ayan. Andun sa kabila pala, ayun, nasa dulo. Dito pala oh, papunta doon oh, kung titingnan yung ano, papunta dito. So mayroon niyang ano, parang ano, ABCD, ayan. Ayan yung GAB, DG, yan 5 ohm DG yan. So susuriin natin yan dito, BRBL, papunta yan dito eh. Tapos may putol dito na ano, ayan. Ay, ito naka-jumper na pala yan oh. Yung ano, putol na. So dito may dalawa lang yan dito na ano, yan oh. So itong dalawa, ano ba yan? Ayun yung AB. Pero yung para sa relay naman, itong kabila naman ata to yung ano, yung trigger din para sa ano. Mamaya pag-aralan natin, susukatan natin yan. Ibalik ko muna yung heatsink dito, tapos yung pan, then yung ano, yung silicone dito pala halos wala na. Lalagyan na lang natin yan ng panibago. Then mag-try tayo ulit mag-troubleshoot. Tapos na tayo dito, ayan, nagkabit tayo ng bagong ano, ay dito pa pala, hindi pa nalagyan. Pero sa kanya yung capacitor, bagong palit na rin yan, yung relay na ibalik na. So dito tayo sa mga ano, baba tayo, sa mga potentiometer naman dito, kasi potentiometer ang papalitan dito kung sira na. So i-confirm muna natin kung sira na or gumagana pa. Yan, marami-rami ito mga boss. Kung hindi, order na lang natin sa online yan kung sakaling ano. Wala kasi akong ganitong may paa. Try ko din mag-order ng maramihan para next time pag kailangan ko, hindi na ako problema. Ngayon, check natin. Halimbawa ito, lagay tayo ng tester dyan. Yan lang. Madali lang naman mag-check nito kung may ano pa siya. So dapat ito may palo dito o dito. Yan. So good pa naman, almost good pa naman. Pihitin natin ng ganun. Uy, wala na. Wala na yung kabila mga boss. Isang ano na lang, isang way na lang yung may palo. O tester ko nawala pala tester ko. Okay, papalitan ko na nga itong ano, yung cord ng tester ko. Sumasablay na. Okay, ulit, ayan, mayroon. Di ata naka-zero off siya, nakasagad na, may na ng battery ng ano. Pihitin natin sa kabila. Okay, mayroon pa. Pihit tayo. Okay, mayroon pa. Ang gagawin natin dito, linisan na lang natin. Ayan o, may mga dumi-dumi kasi. Spray na lang natin ng ano. Basin natin para mawala yung grasa niya. Ayan o, para malinis siya, di ba? Para mawala yung ano. Madumi kasi siya eh. Ayan ang gawin natin dito. Tapos kuha tayo ng pambunas. Ay, lilinisan lang natin tong ano, kasi ano eh, may sobra siyang grasa na ano. May grasa kasi ito sa loob. Ayan. So pwede na. Ayan, malinis na siya. Kumpara natin sa hindi pa natin nalilinisan. Di ba?
So isa-isa check upin natin yan. Tapos kung may supply, yun lang ang papalitan natin. Nga pala, kami magtanong naman kung anong gamit to. Thinner lang itong pinanglilinis ko mga boss. Lacquer thinner lang yan. Nakalagay lang dyan sa ano, sa parang pang spray bottle. Nililinis lang natin. Kasi babalik natin yan dun sa ano. Diba, malinis na. Ngayon, tester tayo. Check tayo kung okay. Dulo-dulo lang. Tester ko, wala na naman palo. Mali sa tester ko. Talagang sumablay na ata ito ah. Wala na. Natuluyan ang tester ko. Ayan. Okay. Okay, meron pa. Kabila. Tingnan nyo na lang ngayon. Hindi pala naka... Ano, paano ba to? Ganyan na lang. Oh. Nawala na naman. Ay, nako. Sira na tong rod ko ah. Pag ano, palitan ko na nga to. Palitan ko na tong wire. Okay. Okay pa siya. So malamang okay pa din yan. I-check ko na lang yan pag ano, pag may nakita kong problema, report ko sa inyo. Okay mga boss, umaga na. Anong nangyari dito sa mga potentiometer? Ito, nilinis natin tapos sinis natin. Okay. Itong ano, halos lahat sablay na eh, sagad natin. Para makita nyo. Yan, walang palo. Tester ko, wala rin palo. Kakainta-kinta kayo, tester ko pala sablay, nakita mo to. Technician ka oh. Pero yung tester mo sumasablay. Palitan na kasi ito ng ano eh, hindi ko lang naasikaso. Okay. Ayan, tester natin. Meron pa, kabila. Oh, meron pa. Kabila naman. Oh, meron. Ito ata yung mukhang ayos ito. Sa tingin ko lang. O ito, ayos. Try natin yung iba. May iba kasi dito na ayos. May iba na yan. Hindi na ganong maganda yung palo. Ito maganda. Hindi na pantay. Oh. Okay. Oh, hindi na rin maganda. Sample-sample lang natin. Ayan, mapapansin nyo yung resistance nya. Itong okay, yung sa baba hindi na pantay. Dapat pantay yung ano yan kasi left and right yan. Isa-isahin natin. Yan. O ito okay pa. Okay pa. Kabila. O yan, okay pa. So ganyan dapat pantay. Ito medyo okay pa. Yung ano. May mga sablay, may mga okay naman. Dito. Tulad nito, tester ko, wala na oh. So patay na siya sa taas yan. Kunting-kunti na lang yung palo nyo oh. Kabila, balik na rin natin. Malapit nang i-retire yung plug na to. Okay. Yan. So ganun ang iba, may iba na okay, may iba na ano, pero nag-decide tayo na palitan na lang. At kung order tayo sa online, matatagalan pa naman. Pwede naman tayong ano, i-convert ko na lang yan. So meron tayong traditional na ano na potentiometer, yung pag ganun lang yung paa, kuha tayo para may sample tayo. Meron tayo ditong 50k. Yan, parehas naman sila 50k. Siguro dudugtungan na lang natin to ng paa para magawa na agad natin tong ano, yung amplifier na to. Yun lang mga boss. Ito ibabalik ko na lang, tapos ito gagawa natin ng paraan.
Tayo dito sa ginagawa nating ano. So nagawan ko na ng paraan. Ayan, may mga kita nyo nakapang ano na yan eh. Nakapanghinang na pinagpuputol na natin dito yung ano. Nga pala yung switch na 5, yung CD, BCD, tapos tuner ano hanggang FM yung dulo. Pinalitan ko na, bali 5 piraso lang. Kaya lang pinag-aralan ko yung takbo. Takbo ng circuit niya. Yung switches na to ay dito manggagaling sa ano, sa pinaghihinalaan natin na sira na yung board na to dahil wala na tong display. So kung sira na yung display na to, malamang sa malamang mga boss ay halimbawa wala nang display o kaya sira na to, wala nang display. So possible na hindi kagana to. Kaya ang gagawin natin dyan ay magmamanual tayo or magbabypass na lang tayo ng ano, ng tingnan natin kung anong magandang paraan dito. Pero check muna natin to kung may supply o wala. Kaya hindi rin gumagana tong ano IC niya na 4052 kasi may command yan na manggagaling dito. Yan. So pag galing dito, magsusupply doon ng ano sa command niya. Lalagay na lang natin yung schematic ng ano yung 4052. Magsi-switch siya kung alin diyan yung bubuksan niya. So hangga't wala 'yon, hindi rin gagana 'yon. Kaya pero kinabitan ko nauna kasi pagkabit ko ng ano eh ng mga switch. Tapos ito naman nalinis na natin, kung mapapansin nyo wala na masyadong ano. Siguro i-prepare ko na lang muna tapos mag-actual tayo testing. Sana mapagana ko to. Okay tayo tuloy. So ito na, ikabit ko na muna yung supply, andun yung ano. So mamaya na tayo mag-focus doon kasi ang problema natin dito, hindi ito mapindot. Tapos walang display. So hindi siya makalipat, hindi rin siya magkaka-audio. Yun ang naging siste dito. Kaya ano. So sana ma-repair natin to at ang ano nito, pinag-aralan ko, nakapitan ko ng switch. Papunta din pala dito sa ano, binalik ko lang. Papunta din dito. Pag sira na talaga yung board na to o kung hindi na magagawa, wala na, ko-convert na lang natin. Ito pala yung ano niya, yung pinaka board niya. Yan. So gagawin natin diyan, ang possible ay check lang natin yung supply kung ano, baka missing supply lang. Pero sana gumana na kasi inano na natin eh. Baka hindi lang ano, kasi yung switch talaga nito sira din. So may test valve tayo on natin. Ayan. Umilaw, ayun. Ay, wala pa rin mga boss. Wala pa rin, no. So dapat may ito nalilipat eh, oh. Ito ayaw, oh. Tingnan nyo. Bagong switch na yan mga boss, ayaw niya malipat. Okay? So tika lang. Kunin natin yung ito yung pang ano ko. Ano yun? Ba't namatay yun? Okay. So wala ibaba ko. Oh. Ano nangyari? Nagtitrip yung relay ah. Baka naglulos lang dito. So dito tayo pumukos. Ito yung pinaka-supply niya. Oh, bakit namamatay yung relay na yun? Tingnan natin. Set tayo ng supply. Yan. So dito na lang natin sa gilid ilagay. Sige, dito na lang. At po naglulos yun. Ito yung ano, tingnan natin kung mayroong 5 volts mga boss, mayroon siyang 5 volts. So ang hirap naman ito. Ang hirap ng angulo. Meron siyang 5 volts. Ayan, tingnan natin dito sa board kung may masukat tayo na 5 volts. Paano ba ito tanggalin? Ayun. Check natin dito. So, ayan yung ano, supply niya. Tingnan natin kung nakarating yung supply dyan. Tingnan natin. Ito yung ground niya, tapos ito yung ano. O, meron naman. Dito sa labas ng regulator, papunta dito sa IC. O, meron naman. 3.3, ayan, may supply. Dito.
Dito sa 5 volts na to meron. Sa IR, infrared lead, wala. Okay, sa command, okay, wala. So anong sunod na step natin dyan mga boss? Patayin ko muna. Anong sunod na step natin dyan kasi walang display? So wala namang possible na magiging sira nito pag IC na, hindi na yan marirepair. So hindi naman siya umiinit, hinawakan ko, hindi naman umiinit. Try natin palitan tong crystal nya para sa system. Yan, maghahanap lang tayo nito tapos palitan natin. Mga boss, so tinanggal na natin tong dati dyan na crystal ito. Nagkabit tayo ng panibago pero dito natin yan nakuha sa lumang ano din dito. Sana ba yun? Dito yan nakalagay. Tinanggal natin. Ngayon, kita try natin kung gagana na siya. Ilagay lang natin ang maayos. Sana gumana. Sana gumana. Sana gumana. Power on ko na. Uy! Uy, ayos. Mga boss, gumana na oh. Lipat natin nga. Yun. Ayun. Auxiliary. Oh. Naka FM. May FM pala to. Okay, gumana na mga boss. Sana tumunog na. So try natin kabitan ng speaker at try natin kabitan ng auxiliary. So saglit lang. Iyon lang pala ang sira. Buti na gawa pa sa pagpalit ng ganyan. Matsambahan pa natin. Okay mga boss, so try na natin i-power on. Ayun. Nag-switch na yung relay. Tapos nag-high na. Try natin yun. Nilagay natin yung audio sa CD. So pipindutin natin yung CD. Tapos itong ano, A plus B, volume tayo. Okay na. Mic kaya gumagana. Subukan ko yung mic. Subukan ko yung mic kung gumagana. Para ano. Sana ba yung okay na mga boss, nagka-audio na. Sira lang yung sa board. Sana ba yung ano microphone? Hello, sound check. Echo. Hello. Sound check. Hello. 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 Wala to. Hello, sound check. Sound. Asa na ba echo nito? Hello. Hello, sound. Hello. Hello, sound. Hello, sound check. Hey, sound. Hello. Okay na. Ayos na mga boss. Yung sira niya ay sira yung mga potentiometer ito. Nilinis natin tapos may kinalawang dun sa loob. Tapos yung maliit doon na ano, yung crystal para sa system nung ano, nung board. Nagawa na natin. Okay na. Ayan. Skeleton nga lang. So finalize ko na lang to. Tapos pag naibalik natin sa kaha, testing tayo ulit. Okay mga boss, so ayan. Okay na sa mic. Bali, tinisting ko na to kanina. Nagpatugtog na ako ng mga ilang songs dito para maobserbahan kung saktong-sakto na o maganda na yung pagkatirada natin dito sa amplifier na to. At so far, pinakinggan ko yung boses niya, yung tunog niya, napakalinis naman, okay naman. Wala naman tayong narinig na aberya o kung ano pa man. So masasabi ko ay okay na to. Pwede na sigurong i-release sa customer. Ayan. So mga boss, recap tayo kung ano nangyari dito.
So una nating binuksan to, nung nabuksan natin to, unang napansin natin ay bloated si capacitor. Pinalitan na natin. Then napansin natin na sobrang dumi na niya, lalo na yung nasa loob nito. Tapos tinisting natin, nagsiswitch naman yung relay, pero hindi gumagana o walang sounds. Tapos nung natik natin sa harapan, walang display. Hindi rin nalilipat yung mga buttons niya. Kaya ni-repair natin, nakuha natin yung sira nasa ilalim, yung maliit na crystal oscillator para sa system. Then kinalas natin para malinisan, sinabay na natin pag-cleaning yung mga potentiometers na pwede pa. At yung mga talagang yung talagang hindi na pwede, ito. So sa moment na to mga boss ay nalaman ko na mas matibay yung patch na isa, yung kulay itim na hawakan, tapos kulay blue. Then itong mga ganitong potentiometer ay mas mabilis talaga masira gawa ng expose siya. So mga boss, okay na to. Then ano pa bang ginawa natin dito? Wala na, cleaning lang. Tapos nagpalit tayo ng speaker terminal kasi hindi na rin maganda ang contacts niya. Tapos may basag na rin siya eh. Katulad nito, may napansin na akong crack, baka mamaya ay sumablay pagdating dun sa customer. Then yung isang nahugot na kasi hindi nakakapit, yung dito bago na yan. Then may mga kinalawang na parts dito, pero very light lang naman yun eh. Jumper lang, gawa ng na-stack up ng na kumbaga natabunan masyado ng alikabok. Pero yung kabuuan niya sa labas halos wala naman. Okay, so hanggang dito na lang yung vlog natin para sa amplifier na to. So maraming salamat sa mga solid viewers natin dyan. At sa mga bagong viewers natin, bagong subscriber, welcome po sa channel ko. At sa mga Englishin ko na lang kasi may mga viewers tayo na so for my viewers outside the Philippines, I would like to say thank you for watching my videos and for supporting my channel. Please keep in touch and I will upload more interesting video for you. My content is all about repairing of amplifiers. Thank you.